One of, I think, most culinary artists in the Philippines, favorite spot sa Pilipinas, Iloilo. I mean, the offerings that they have, para sa akin, masasarap. Ganun na lang kasimple, masasarap. One of the things na talagang binabalik-balikan doon, at syempre, kilala na rin, staple na rin sa Luzon, Visayas, Mindanao, is yung kanilang molo soup. So we have here yung isang Rhode Island chicken. Components, kailangan dyan yung broth. Just like with any other soup-based dishes, broth is the soul of your bowl. Isa sa mga magdadala doon sa karakter ng soup natin is yung collagen, which is marami sa chicken feet. For the parang siomai element natin, kasi yung history daw nito can be traced sa mga Chinese dishes. Doon sa preference natin in terms of flavor, ingredients na meron. So we will be saving itong pinaka-breast. Yung chicken carcass natin, syempre. Ginger. And of course, water. This one, we will finely chop para doon sa ating, yun nga, dim sum element. Yung ating shrimp. Kung ayaw ninyong i-hand chop yung inyong mga ingredients, you could easily use your food processor. I wouldn't recommend yung blender kasi it's gonna be too fine na almost smooth paste consistency na yung magiging end product nito. For me, gusto ko yung siomai ko may texture pa rin hanggat maaari. May mga pagulat na konting mga maliit na mas malalaking bits ng chicken or ng shrimp and the other ingredients. Then next up, yung iba pa nating ingredients. So we have here singkamas. Singkamas. Mix lang na natin yan together. Next up, yung ating carrots. Siguro half lang kasi naparami yung lagay ko ng singkamas. Celery in. Salt. And of course, pepper. And of course, yung broth natin, lagyan na rin ng ating fish sauce. Replenish lang natin yung ating stock. And then, let's work on our siomai. So, na-replenish na natin ng additional water yung ating stock. Kita nyo naman yung kinalabasan niya. So medyo bata pa yung Rhode Island Red natin. Maganda yung himay niya. Yan o. Perfect. So we will just remove yung mga buto-buto dyan, yung karne. Kasi yung karne, hihimayin natin at isasama pa natin dun sa ating isa-serve mamaya. Tsaka kung papansinin ninyo, kahit wala pa tayong nilalagay na pampakapal dito or yung molo wrapper natin, hindi pa natin nilalagay, may certain body na yung stock natin. That's from the collagen. So mga buto-buto and of course, chicken feet na nilagay natin. And the same stock na nabuo natin, of course, yung shrimp natin kanina, sinet aside natin yung kanyang shell at saka yung head. What we'll do is yung kumukulo nating stock, we'll pour it over. Using a potato masher, we will extract yung additional flavor doon sa ulo ng ating shrimp.
Pwede na tayo magbalot. So yung ating mga iba't ibang shapes dito ng dumplings, shoot na natin agad doon sa ating broth, ever so gently. And of course, huwag natin kakalimutan, yung shrimp stock natin. Pag nailagay na natin yung ating mga dumplings, make sure na gently simmering lang yung ating stock. You don't want it to be overly aggressive kasi ang mangyayari dyan, it's either puputok or maghihiwala yung pagkakadikit ng ating mga dumplings. So, control lang yung temperature dapat. Lumutang na yung ating mga dumplings. Sa ating estimate, luto na yung nasa loob. Pwede tayo mag-serve. Halakpakan! Kasamang liyawan! Bawat malalaking pulo sa Pilipinas may ipinagmamalaking sining, kultura at pagkain. Dahil lumaki sa Mindanao, naging panata ni Chef Miggy Moreno na ipakilala ang kinagisnan niyang mga putahe sa Manileño foodies. I was born in Holosulu. So nung bata ako, nagsimula talaga yung pagmamahal ko sa pagluluto. When I was 8 years old, sa kusina ng aking grandmother. Sinasabi ko nga talaga, I mean, the best cooks, no? The best cooks are home cooks. And normally, the home cooks are our grandmothers, our mothers. Pero aminado si Chef Miggy na hindi naging madali ang pagtatayo ng isang restaurant that's focused on Mindanaoan cuisine. Sobrang daming doubts and struggles. Most people don't know, especially Filipinos are not aware, that even before the Spaniards came to the Philippines, in the 13th and 14th centuries, early as that, there was a flourishing society of the Sultanate of Sulu. So, and this society has been trading spice, textile, intermarriages, between the Southeast Asian neighboring countries like Malaysia, Brunei, Singapore, that went as far as the Arabic and Indian continents. So, that shaped the culinary profile and the gastronomy of those regions. Ngunit nang makatanggap ng prestihiyosong Bib Gourmand mula sa Michelin Food Guide, hindi lang nakilala ng mga Pinoy ang Palm Grill, naging internationally recognized din. It was a good thing. In fact, we were excited, kasi parang finally magkakaroon ng pagkakataon na may platform ang food and beverage industry, ang gastronomy ng Pilipinas to be known globally. So yung ginagawa natin today is yung specialty tray na dulang, which is a sample platter ng mga specialties ng mga Tausug at saka ng Zamba Sultan region. So dito si Chef Alfred, ginagawa natin yung beef kurma. So ang ginagawa naman dito ni Chef Romano is yung kalia puso or yung heart of the banana na niluto sa gata, pampalasa, spices, and burnt coconut meat as well. Yan. Tapos dito, meron tayong boiled eggs that are specially coated na ginagawa ni Chef Rocky. At iniihaw natin ang dalawang chicken specialty dishes. Yung ating pianggang manok at saka yung ating belachan manok. O yung gagawin natin ngayon is yung cuning or yung turmeric rice. So meron tayong steamed white rice. Haluin lang natin siya together with our turmeric sauce na ginawa natin kanina. Ang turmeric sauce natin, niluto siya sa gata. Meron siyang turmeric powder, spices, and coconut milk. So haluin natin siya sa ating cooked rice. Tapos is, imimix lang natin siya just like so. Yeah. Prepare na natin yung ating specialty dulang tray, ating gold specialty tray para sa kaalaman ng mga nanonood. Ang dulang tray ay traditionally sinaserve ito during royal banquets, royal occasions, or special occasions tulad ng mga weddings, birthdays, nung kapanahunan ng Sultanate sa Sulu Archipelago. Ang dulang tray ay sampler tray ng mga specialties ng mga Tausug tribe or ng mga Tausug people. Yeah. Lalagay natin yung beef kurma, tapos yung ating kalia puso, yung sauce ng pianggang manok na niluto natin kanina, yung ating belachan manok, ating boiled eggs that are specially coated, and yung ating
cuning or turmeric rice. Ang pinaka-sentro, for the center of the dulang tray, is yung ating tula itum na lalagyan natin ng bone marrow. Yan. Ka-garnish natin yung ating specialty dulang tray, isang sili, at roasted coconut meat. Or ang tawag namin dito ay bubuk. Ilalagay natin yung bubuk on top of most of our specialties. Yan. Ang gagawin naman natin this time is Zamboanga City's famous fruit halo-halo with no shave ice. Sa Zamboanga, ang tawag nila dito ay knickerbocker. Dito sa Palm Grill in Tomas Morato, ang tawag namin dito ay knicker ice treat or just plain knicker. Ang kulay green na po yan ay nata de coco or coconut jelly, basically. Meron na tayong ripe bananas, ripe mangoes, at tinap na natin siya ng ating special cream. What sets this halo-halo apart is, maliban sa wala itong kinayod na yelo, ay gumagamit ito ng fresh fruits that are chilled in replacement of the kinayod na yelo. Meron po siyang 1 scoop of the vanilla ice cream. Ipa-flatten lang po natin siya. So, ang pinaka-last fruit ingredient natin is yung pakwan. Food Explorers! Lunch break ko ngayon. Galing ako sa taping ng House of Flies. Sakto, malapit na yung location namin. Dito ako ngayon sa Tomas Morato. At balita ko, meron daw first Michelin Bib Gourmand restaurant dito. At halika na, try na natin ang Palm Grill, authentic Southern Mindanao cuisine. Ay, first time, let's go! Welcome Okay, to Palm Chef. Grill. Yan. Ito-torch na natin yung bone marrow ng ating tula itum. Isang karangalan na si Chef Vicky talaga ang magto-torch para sa atin today. So, ready ka na bang tikman yung ating specialties? So, ang tawag natin dito ay dulang. Dulang. Yes, ang dulang is a specialty tray ng mga Tausug people ng Sulu Archipelago. No? Ang dulang tray is a representation of all the cuisines, most of the cuisines na sinaserve nila sa Sulu, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga. So, Patty, at the center is what we call the tula itum or the black beef soup of the Tausug people. It's black because of the burnt coconut o yung sinunog ninyo na pampakulay at pampalasa. But it's cooked with spices like lemongrass, turmeric, garlic, ginger. Ang sarap. Tsaka interesting nga yung color. Mapapaisip kayo. Ang maganda sa'yo, Chef, very informative. Talaga ramdam mo talaga yung culture ng Southern Mindanao. Ito naman is yung ating pianggang manok. Yan. It's specialty chicken dish na niluto rin sa burnt coconut and coconut milk. Sige nga, tikman natin. Ang sarap. Ang sarap. Nahilig ako sa manok tsaka curry, halo-halo. Ang sarap. Ang sarap niya. Diba? So, Ang sarap sa kanin din. kaya nga sabi ko, Colored yung kanin, pero hindi mo lasa yung turmeric, no? Yes, very Sakto subtle. lang siya. Oo. Yes. Ang daming mga ingredients. Saan mo kinukuha ang mga ingredients? Nako. Dito lang ba sa Manila or talagang sa Mindanao pa yung actually, iba? meron kami we have a commissary in Zamboanga and Sulu. Kasi that's our way of helping the local farmers, the fisher folks. So that's where we make the specialty spice mix, which is the pamapa. And that's flown every month, almost on a weekly basis. And that's to keep the authenticity alive and to make sure that the quality of the spices is really good. So, but the other raw materials that we use tulad ng manok, baka, syempre dito na nanggaling. Bakit nga ba Palm Grill? Nung nagsisimula kami ng business, hindi namin alam kung anong pangalan ng resto. So, nagsabit kami ng sobrang daming names sa IPO. Binalikan kami, ang sabi, pwede yung Palm Grill, ibig sabihin open. And then eventually, it worked. Because coconut is the main ingredient. And coconut is a palm tree. So that's why palm. And grill because the specialty chicken dish, which is the pianggang, the word pianggang in Tausug means to tapa or to grill. Ito si egg, basically it's just simpleng boiled egg na kinote namin. Ito lang yung to break everything basically. So something simple, para lang like a palate cleanser, kumbaga. Would you believe na
Anim ito kinakain ko araw-araw. For the protein. Protein. Sarap. Pang food trip talaga to. Ayan! Ka-Food Explorer. Busog na busog ako. Pero, hinahanap na ako sa taping. Alam mo, overall experience ko dito sobrang saya. Affordable. Ang sarap pala ng Tausug Cuisine, no? Alam mo, isi-share ko to kala Beauty, kala Mike, kala Chris, Kokoy, at sa lahat ng cast ng House of Flies. And speaking of, tuloy-tuloy lang ang pagsuporta at panonood ng House of Flies sa GMA Afternoon Prime. O siya! See you! Kita-kits tayo dito next! Nandito tayo sa spot kung saan, eto, may bonfire area tapos yung mga tents, nakapitch na dyan. And maganda rin kasi yung mga gantong type ng, again, sabi ko nga pag mga bonfire kasi, lalong-lalo na nung nagbo-boy scout pa ako nung panahon ko, ito yung maraming kwentuhan. At syempre, dahil may apoy, pwedeng may iluto. And ito yung harvest lang naman natin, again, from Villa Emilia. Lahat ng mga talbos-talbos na nakita natin dyan, hinarvest natin kasi gagawa tayo ng bulanglang. Since yung rig na to is really for bonfire camping purposes, yung ihawan na lang natin yung i-adjust natin kumbaga. So habang ipe-prepare pa natin yung iba pang elements or iba pa nating ingredients, lalagay lang natin yung ating palayok. So in a way, parang isi-season lang natin yung ating palayok. Importante na meron tayong some sort of liquid. So ito yung ating hugas bigas. Lalagay ko na yan. And ito yung bulanglang natin na lalagyan natin ng grilled fish. Ang purpose nito is not to cook yung ating isda, but to actually just add some flavor. I-grill lang natin, par grill actually. Yung pag-grill natin ng isda, it's a step na pwede nyo nang skip at erekta nyo na doon sa inyong palayok kung gagawin niyo sa bahay yan. But again, I just want to add some level of flavor doon sa ating dish, kaya natin ito ginagawa. So pakukuluin lang din natin ito, yung ating palayok na may hugas bigas. And then after nyan, mag-assemble na tayo to cook. So at this point, okay na yung ating bangus. This is basically half-cooked na. So isushoot lang natin yan sa ating palayok. Can you imagine yung bangus natin na humigop ng maraming usok? So para na tong tinapa. So siya lang yung parang gagawin nating layer. Then of course, yung ating kamatis. Yung ating bagong isda. Siya yung magdadala ng lasa, siya yung magbibigay ng ibang karakter na meron yung ating bulanglang. And of course, para mas madaling maluto, aayusin lang natin yung ating rig. Yun. Pakukuluin lang muna natin para magsama-sama na yung lasa. Saka natin i-finish by adding yung ating mga tops at saka yung ating kalabasa flour. So ito na yung inaantay natin. Yun oh. May maganda ng rolling boil action na nangyayari dun sa ating clay pot. Medyo padurog na rin yung ating kamatis. For me, this is the perfect time para maglagay na ng ating mga gulay na na-harvest dito sa paligid-ligid ng Villa Emilia. First up natin, isa sa mga paborito kong gulay ito, talbos ng kalabasa. Yung dalawang kulay ng ating talbos ng kamote. So, steam lang natin to ng mga 3 to 5 minutes and then i-finish natin yung ating bulaklak ng kalabasa. A lovely dish becomes more delicious kapag pinusuan ang pagluluto. But its recipe becomes timeless kapag ito ay pinamana. Sa unang beses na pagsalang ni Lovely Rivero sa kusina ng Farm to Table, ano nga ba ang pamanang recipe na ituturo niya sa atin? Pangalan ng dish na to is Chicken Maryland. Ang nagpamana nito sa akin ay ang mami ko. Ang maganda sa kanya kasi, kahit simple yung pagkain,
pag niluluto niya, parang ang sarap-sarap lumalabas. Siguro gawa rin ito because growing up siya mismo, she didn't really have much. So even yung kami noon, we were okay, but we weren't really rich. So, ang nangyari, every time na gusto niya kaming i-treat to a very parang hearty meal, and syempre medyo nagtitipid, gagawin niya na lang yun sa bahay. Okay, so ang kailangan natin dito ay chicken. Gagawin natin, isi-season muna natin yan ng salt and pepper. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating oil sa ating pan. So, kapag mainit na ang ating pan, ipa-fry na natin ang ating chicken. And then, pagka nag-fry tayo ng chicken, mas maganda po na hindi siya overly cooked. Kasi mamaya, isasama pa natin yung gravy at saka yung chicken. Siyempre, para hindi naman siya masyadong lutong-luto or baka mag-dry naman yung chicken masyado. Lightly fry lang. Okay, so habang pina-fry natin yung ating chicken, pwede nating gawin ang ating mashed potato para syempre mag-save tayo ng time, di ba? Ito yung gamitin nating patatas na boiled na rin natin yan. Para mas madali ang ating buhay, gagamit tayo ng pang-mash ng potatoes. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating butter. Masarap na, lagyan natin siya ng cream. Bakit nga ba naging Chicken Maryland to? Kasi, alam mo, for the longest time, yun yung tawag niya and hindi ko alam sa nag-originate. So, ni-research ko siya. So, iba-iba pala yung pinagmulan nitong Chicken Maryland na to. So, Australia, it's a cut of chicken. Yung thigh at saka yung leg na magkadikit. Pero meron ding dish na talagang Chicken Maryland na nagmula naman sa Maryland, USA. Pero nung tinignan ko yung recipe niya, may hawig, pero iba pa rin yung recipe ng mami ko. So, isopay na natin yung ating mushrooms. Okay? And then, ilagay na rin natin yung ating cream of mushroom. Okay. And then, lagyan po natin siya ng konting milk. Iniiba-iba ko yung recipe ng mami ko. Kasi ang sa akin, gusto ko rin i-tweak to make it my own. Ako nagsasama ako ng konting veggies. Gusto ko may konting element na healthy, para may sustansya. Ngayon, ilagay na natin yung ating chicken sa ating gravy. So, haluin nyo lang para makuha talaga din ng chicken, mag-blend yung lasa ng gravy at saka ng chicken. Very colorful, very festive, at saka very, very hearty. Sino ba naman hindi mabubusog dyan, di ba? So nakita niyo naman, very colorful ang ating plate at very, very appetizing. Kaya kahit yung mga bata, I'm sure pagka nakita nila ito, talaga naman magugustuhan nila ito. And then finally, kung yung talbos ng kalabasa yung isa sa mga paborito kong gulay, eto naman, nasa top 3 ko to ng all time. Bulaklak ng kalabasa. So okay na yung ating mga gulay. Tatakpan na lang natin to. Another 3 minutes. Pwede na tayo mag-serve. Ayan, no? Iba talaga yung bulaklak ng kalabasa. Lahat ito sir at bagong pipas. Probinsya sir ha. At saka kahit yung mga gantong luto, simple sa iba. Pero sa ating mga galing probinsya, kahit araw-arawin mo to no? Opo, hindi po nakakasawa. Yes.